Day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV at para naman sa vlog natin for today, ang i-share ko naman po sa inyo ay yung mga outdoor plants na pwede nyong gawing indoor plants na din. So when we say kasi outdoor plants, hindi naman ito yung mga nagtatrive lamang sa full sun. Kasama na din po dito yung mga tropical plants wherein dun sila lumaki or yung environment nila ay yung mga nasa ilalim ng malalaking puno. Iisa-isahin po natin yung mga outdoor plants na pwede nating ipasok or gawing indoor plants. At syempre bago po tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po dyan yung lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nakalagay po dito sa screen yung aming complete address. So unahin na po natin sa ating list itong tinatawag na selum. Dito sa selum, ito naging uso talaga tong halaman na to ngayon. Sobrang benta nito, nagkakaubusan nga nito. And kung halimbawa may mabibili kayo karamihan, ganito na lang kaliliit. Pero alam nyo, kahit maliit yung selum, maganda pa rin siya okay pa rin siya. Mas maganda kasi syempre hindi mas malaking space yung kakainin niya doon sa loob ng bahay nyo. Kaya mas maganda pa rin ang bumili ng ng mas maliliit na silong katulad nito. Ito kasi ang talagang environment nila o kung saan sila pinapalaki, talagang sa full sun. Doon sila tumutubo, doon sila lumalaki. And eventually, kung halimbawa gusto niyo siyang gawing indoor, pwede nyo siyang ipasok naman talaga sa loob ng bahay nyo. Mapapansin din natin itong mga silum na katulad halimbawa sa mga malls o kaya sa mga bakuran. Doon makikita nyo or nakakakita ako ng sobrang lalaking mga silum na talagang doon na nag-thrive. So yun, pwede nyo silang ipasok sa loob ng bahay ninyo. Kung halimbawa man lang, bago kayo bumili, katulad din ng nasabi ko before sa mga previous vlog ko, alamin nyo kung saan nakalagay o nakadisplay yung silum. Kasi may mga pagkakataon na halimbawa ito, nakalagay sila kagad or nakadisplay sila sa full sun. So, ibig sabihin, hindi nyo sila basta-basta pwedeng ilagay kagad sa loob ng bahay ninyo dahil syempre maninibago yung mga silum dahil yung amount of light at saka yung init na nakukuha nila is mawawala bigla or biglang talagang bababa. Kaya important pa rin na i-train natin or unti-unti para maka-adapt yung halaman at hindi siya ma-stress. Etong silum, ito rin yung tinatawag dito sa amin na sahod yaman. Pero may mga ibang halaman din kasi pa na sahod yaman din yung tawag. Yun nga lang dito sa amin, yun pa yung isang term sa kanya. And eto, ayan, may mabibili kayo dito or may makikita talaga kayo na available na ganito lamang kaliit. And ang next naman po sa ating list ay yung mga varieties naman ng alocasia. So katulad nito, ito yung tinatawag na badyang. Ito pwede nating gawing indoor kaya lang sobrang laki nung variety na to, itong badyang na to. Pero yun, kaya niyang, ito talaga lumalaki to sa labas And doon talaga siya nakukuha. Pero kaya natin or kaya siyang mag-thrive sa loob ng bahay. Yun nga lang kung syempre may malaki kayong space sa bahay ninyo, mas maganda kasi meron namang nabibili nito or meron namang kayong makikita nito na maliit kaya lang syempre siguro madalang. Meron din naman kayong ibang varieties pa ng alocasia na pwedeng pamilian katulad nitong green shield. Ayan, meron ding amazonica katulad nito, ayan. So ito kaya nilang mag-thrive sa loob ng bahay o gawing indoor plant. Katulad na lamang nitong mga black velvet na alocasia. Ito talagang sobrang sobrang tested na tong mga alocasia na to. Nasa outdoor siya pero talagang pwede siyang gawing indoor or talagang doon siya magta-thrive even hindi enough yung light na nakukuha niya. Pero may mga alocasia din kasi na talagang kailangan nila full sun katulad na lamang nung alocasia variegata, yung kulay white yung dahon. So kailangan nila yun kasi mas need nila talaga yung mas maraming amount of light dahil syempre variegated sila at saka nawawala yung variegation ng halaman o yung pagkaputi ng dahon niya kapag talagang ginawa siyang indoor. So mas maganda o mas advisable dun sa alocasia na yon, alocasia, variegated alocasia, na ilagay siya sa labas. Kung mailalagay niyo siya kasi kaya niya may mga mother plant kami na nakita before doon sa mga namin na talagang doon nagtatribe sila, doon nakalagay sila sa mga full sun. And ang next naman sa ating list ay itong mga varieties naman ng Diefenbachia. Most especially itong pinaka-common dito sa ating bansa.
So eto, kilala rin sa amin na ang tawag dito ay bakya moneneng. When we say kasi na bakya dito sa amin, parang ang mga Pinoy kasi napakahilig ding maggawa ng pangalan, mag-imbento ng mga pangalan ng halaman. O kaya minsan sounds like, kaya minsan talagang naiiba yung pangalan ng halaman sa iba't ibang lugar. So dito sa Diefenbachia na to, ito isa sa pinaka-common kasi itong mga bakya na to talagang lumalaki siya sa mga ilalim na mga puno. Dito sa amin, madali lang siyang hanapin, madali lang siyang makita talaga. And hindi siya talaga sensitive or hindi madali siyang alagaan. Ayan, at saka ang may pagmamalaki nito ay yung malaking foliage niya. Once na nagkaroon ng malalaki at magagandang foliage katulad nito, mga walang sira yung mga dahon niya, okay na okay siyang gawing decoration sa loob ng bahay ninyo. And hindi rin siya basta-basta mamamatay or hindi siya basta-basta magtatampo kung halimbawa mang ilagay mo sa loob ng bahay mo. Unlike ng ibang halaman na talagang kailangan, katulad ng selum, kung halimbawa nasa full sun siya, kailangan mo muna siyang i-train or unti-untiin na sanayin bago nyo mailagay talaga sa indoor. Pero ito hindi. Kayang-kaya niyang mag-thrive kahit pa konti lang yung amount of light na makukuha nila. And ang next naman po sa ating plant ay yung tinatawag naman na ZZ plant. Isa na naman sa talagang tried and tested na halaman na tong ZZ plant. Ito talagang matagal na halaman na din and subok na siya. Ito sa mga ZZ plant, ito nagtathrive sila sa kahit full sun pa, kahit doon nyo siya ilagay, walang problema sa kanya. At saka yun, tried and tested na nga siya kahit ilagay mo siya sa loob ng bahay. Kahit pa sabihin mo na nakuha mo siya sa full sun, walang magiging problema kahit ilagay mo siya sa loob ng bahay. At saka ito, kahit pasabihin mo na konti lang yung amount of light na nakukuha niya, kaya niya ring i-tolerate yun. Hindi siya basta-basta papangit or hindi siya basta-basta mamamatay. Dahil napakatibay ng halaman na to, ito nga ay indestructible na rin. Sa tingin ko nga, mas matibay pa ang mga ZZ plant compare mo sa mga snake plant Para lang sa ano ko yan ha, sa aking pananaw. Kasi syempre, ito kahit talagang anong pagpapabaya ang gawin mo dito, nabubuhay at nabubuhay sila. Kahit minsan hindi mo sila talaga madiligan and sobrang drought tolerant nitong mga halaman na to. Kahit pa nga sabihin mong nakabilad sa init may makikita kang mga bagong sisibol na dahon sa kanya. Yon ay dito sa ordinary or pinaka-common na ZZ plant na meron tayo. At ang susunod naman po sa ating list ay yung tinatawag naman na palmera. Ito yung palmera, ang kagandahan mo sa kanya, ang kapal niyang tingnan. So ito kasi medyo malaki na, around 4 feet na siguro to at ang lago niya na. So ito, kaya niyang i-tolerate yung full sun kasi full sun talaga ito naka-display dito sa amin. Pero at the same time, kaya nyo rin siyang ilagay sa loob ng bahay at gawin as indoor plant. Kung halimbawa medyo maliit yung spaces, ang kagandahan mo sa kanya, kung medyo maliit yung spaces o lugar na paglalagyan nyo ng mga ganitong halaman at nagugustuhan nyo to, meron naman kayong mabibili or makukuha na maliliit lamang katulad naman itong isang ito. Ito yung palmera na mabibili nyo na maliit. Ayan, kung halimbawa maliit lang yung pagdi-display ninyo at gusto nyo ng ganito, kaya yun nga lang, mas manipis siya compare mo dito sa mas malaki. So para sa akin, para kung halimbawa gusto nyo ng makapal, bumili kayo ng ilan and then pwede nyo naman siyang iripat, ilagay nyo siya sa mas magandang paso, pagsamasamahin nyo siya para mas maging makapal siyang tingnan. Kasi pagka ganito medyo manipis, pero okay na din siya. Kapag ganito pwede nyo din siya kasing ilagay sa isang planter basket lamang at magiging maayos at magiging mas maganda na siyang tingnan. At saka ang kagandahan mo sa mga palmera, hindi din siya alagain. Ito hindi namin siya nilalagyan ng fertilizer, pero tuloy-tuloy yung paglago at paglabas ng mga bagong sibol niya. Ang atin na lamang ditong i-monitor or laging i-check yung soil niya at saka yung pagdidilig sa kanya. So wag naman yung sobrang basang-basa, hintayin nyo rin na medyo matuyo yung soil niya bago nyo siya diligan ulit. At ang susunod naman sa ating list, syempre hindi po pwedeng mawala dyan yung mga varieties ng snake plant. Dito naman sa mga snake plant, katulad ng makikita nyo ngayon, etong mga snake plant na to, nasa labas talaga siya, nakakakuha siya ng, although direct sunlight, o hindi natin masasabing direct sunlight kasi filtered siya kasi may net. Pero gayon pa man, ano pa rin yung init na nakukuha niya kasi yung net naman na nakalagay sa ibabaw niya ay malalaki yung butas and kayang-kaya niyang i-tolerate yung ganitong sikat ng araw. At kapag inilagay niyo siya sa loob ng bahay ninyo, hindi rin siya
basta-basta mababago o hindi siya basta-basta mamamatay. Kasi katulad nga nung snake plant namin sa loob ng bahay, namumulaklak pa nga siya eh. So hindi siya nakakakuha ng enough light. Walang problema sa kanya yung kahit nandun siya sa medyo mas madilim na space ng bahay ninyo, kaya niyang i-tolerate yung mga ganong klase ng environment. And hindi niya rin kailangan kasi ng masyadong kailangan pa yung medyo sensitive pagdating sa humidity. Ang mga snake plant hindi. Kaya yun, pwede nyo siyang ilagay sa CR, pwede nyo ilagay sa kitchen, pwede nyo ilagay sa kwarto ninyo. Kahit saan talagang lugar tong ilagay itong mga snake plant, magta-thrive at magta-thrive siya. At ang isa pa sa ating list ay ito namang tinatawag na Schefflera. Dito, ito po yung Schefflera. Kilala rin to sa tawag na 5 fingers eh. Hindi ko alam kung bakit siya tinawag na 5 fingers, pero yun yung isang tawag sa kanya. Ito, variegated Schefflera, kasi meron nito na color green lang. Ang kagandahan mo sa kanya, ayan, yun nga, may variegation siya na kulay dilaw sa bawat dahon niya. Karamihan ng dahon niya may variegation. Although may lumalabas pa rin na solid na kulay green, pero mas marami pa rin yung may variegation. Ito, ginagamit talaga siya sa pang landscape. So outdoor plant talaga siya. Talagang doon siya ginagamit, doon siya nagta-thrive. Pero marami na akong nakita at marami na rin akong nabasa na talagang ginagawa nilang indoor plant itong mga Schefflera. And siguro hindi ko rin masabi kasi hindi ko pa rin natatry, and itatry ko to sa amin kung mawawala ba yung variegation niya kung halimbawang hindi siya makakakuha ng direct sunlight. So yun lang yung dapat kong alamin. Pero kasi yung mga nakikita ko, ganito rin naman yung ginagamit nila. Although kung halimbawa, meron naman tayong pamimilian kasi meron ngang hindi variegated na Schefflera, para hindi na natin problemahin or hindi na natin isipin na mawawala pa yung variegation niya, mas maganda kung halimbawang yun na lang hindi variegated yung ating kukunin or ating bibilhin. Pero mas maganda kasing tingnan at pagmasdan yung variegated na Schefflera katulad nito. And yun nga, ang meron kasi dito sa amin is isang nursery bag, isang puno. So kung halimbawa dikit-dikit siya at mas makapal, mas ma-appreciate nyo yung ganda ng Schefflera. Kasi mas makapal siyang tingnan at mas nabubuhay yung dahon niya kasi makakapal at lumalabas lalo yung pagkadilaw. Tsaka ganito pala yung bagong sibol niya. Ayan, kung manonotice ninyo, hindi siya yung paisa-isang dahon, kundi isang buong tangkay. Pagkatapos sabay-sabay yung dahon niya, sabay-sabay din siyang lalaki. Ayan, ganyan siya magkaano, hindi siya per dahon kung sumibol. Isang buong tangkay kagad na merong around 8 to 10 leaves doon sa palibot. At parang kulay dilaw siya, hindi nyo makikitaan ng color green pa yung mga dahon niya. Pero eventually, ayan, habang nagmamature kasi yung dahon niya, mas noticeable yung patterns at saka yung variegation na meron siya. Yun ang kagandahan mo dito sa mga Schefflera. Unlike kung halimbawa ang gagamitin natin or compare mo doon sa mga pang landscape na ibang halaman katulad ng pandakaki, ng eugenia. Sila kasi habang inilalagay mo or pag ginawa mo silang pang indoor, nagiging leggy sila pagkatapos nawawala or hindi mo sila mapapakapal. Mas nagtathrive talaga sila. At mas makikita at mas maa-appreciate mo yung ganda nila kapag halimbawang nakakakuha sila ng full sun. So yun yung isang advantage nitong mga Schefflera na ganito, na kaya niyang i-tolerate yung full sun, pero kahit ilagay mo siya as indoor plant, ganun pa rin at hindi siya masyadong mababago. Ganun din sa mga welcome plant at saka sa mga snake plant. Yun yung isang advantage ng mga halaman na to. At ang susunod naman po sa ating list ay syempre hindi pwedeng mawala dyan yung fiddle-leaf fig. As we all know naman po, ang fiddle-leaf ay talagang isang puno siya. So talagang pang outdoor to, and kaya niyang i-thrive o kaya niya talagang, yun talaga yung kailangan niya since talagang siya ay isang tree. Pero pwede mo siyang gawin or talagang ito ay naging uso na gawing indoor plant. Lalo na kapag halimbawa ganito lang kaliit oh. So depende na lamang sa size na magugustuhan ninyo. Ang isang maganda sa kanya is yung dahon na meron siya, kasi ganito, lalo na kapag yung dahon niya is yung gantong klase. Kasi may mga lumalabas din na fiddle-leaf fig na lapat lang yung dahon, flat lang. Ito kasi medyo may pagkakulot or pagka-wavy yung mga dahon niya, kaya mas maganda at saka matitigas at malulutong ang mga dahon nito. Yun nga lamang, kapag halimbawang ganitong fiddle-leaf fig ang inaalagaan ninyo, mas maganda kung ilalagay nyo siya sa spot ng bahay nyo na makakakuha pa rin siya ng enough na
amount of light. Yung kahit man lang morning sunlight siguro, yung between around 8 a.m. hanggang 10 a.m. para at least makuha niya yung enough light na kailangan niya. Kasi pagka hindi siya nakakuha ng enough light, pumapangit at pumapangit, unti-unting nagbabagsakan talaga yung mga dahon niya. Pero kung halimbawang maibibigay natin yung environment, at least makokopya natin or hindi masyadong mababawasan yung light na nakukuha niya, magta-thrive at magta-thrive pa rin siya. Hindi katulad ng mga snake plant, kahit talagang low light lang yung nakukuha niya, magta-thrive. Ito kailangan pa rin ng amount of light. So kung halimbawa makapag-decide kayo na fiddle leaf yung gusto ninyo, doon nyo siya ilagay sa mga lugar kung saan makakakuha siya ng morning sunlight. Ito yung sinasabi ko naman sa inyo na isang variety pa ng fiddle. Ito yung tinatawag naman na bambino. Kung manonotice ninyo, yung kanyang mga dahon ay flat lang talaga. Pareha sila ng shape, pareha sila ng kulay, pati yung mga patterns na katulad nito. Yan, no, makikita rin or lumalabas din dito sa bambino. Yun nga lang, flat siya. Unlike dito na may pagka wavy at pagkakulot yung kanyang dahon, at saka parang mas manipis yung dahon niya kasi ito malutong talaga at saka makapal. Tsaka isa pa, ito hindi na yata masyadong lumalaki yung dahon niya kasi hindi pa ako nakakita ng bambino na tumataas. Kadalasan kahit pa siya ay galing ng Thailand o kahit yung mga naunang labas, laging ganito lang yung itsura nung bambino. Ayan. Kaya para sa akin, mas gusto ko pa rin to. Ito naman, kung halimbawang naghahanap kayo ng medyo maliit at ayaw nyo lumaki, mas prefer ko tong bambino. Pero ito naman kasi, kaya nyo din naman kontrolin yung paglaki nito. So kung halimbawa ayaw nyo masyadong lumaki, huwag nyo lamang siyang madalas ireripat or hayaan nyo lamang siyang maging root bound doon sa maliit na pot. At one more thing pa nga po pala, dito sa mga fiddle leaf, importante na tanungin nyo din po kung saan siya nakalagay kapag binili nyo. Kasi mamaya, katulad ng sa silum, baka nakababad siya talaga sa direct sunlight, pagkatapos biglaan nyo siyang ipasok doon sa loob ng bahay ninyo, mai-stress masyado yung halaman dahil nga biglang nabago talaga yung environment na meron siya. So mas maganda kung halimbawa ganoon. Kung halimbawa naman trained na siya or sanay na siya doon sa space o doon sa lugar kung saan konti lang yung amount of light na nakukuha niya, mas maganda kasi hindi na masyadong may stress yung halaman. Kaya make sure na bago nyo po siya ilagay sa isang spot, alam nyo kung saan talagang spot siya nakalagay nung binili nyo siya. At ang susunod naman po sa ating list ay yung tinatawag naman na rapis. Etong mga rapis, isa na rin to sa nagiging paborito ko talaga kasi ngayon ko lang nakikita yung value at ganda ng halaman na to. Kasi para din siya talagang fake kung titingnan mo. Matigas ang mga tangkay nito. Ito hindi talaga din siya basta-basta nababali. Hindi siya basta-basta namamatay. Kaya maganda rin siyang pang indoor eh. Kaya niyang i-tolerate ang full sun. Talagang pang outdoor talaga siya. Pero kung ilalagay mo siya sa indoor, wala din, hindi rin magbabago or hindi rin siya basta-basta mamamatay. At saka ang kagandahan mo sa kanya, even if halimbawa masagi-sagi siya or ilagay niyo siya sa isang spot kung saan medyo nadadaanan at kunyari ay meron kayong mga alaga at meron kayong mga medyo maliliit pang mga bata, okay lang sa kanyang masagi kasi nga matibay siya, hindi basta-basta masisira, hindi basta-basta mababali yung mga dahon na meron siya. Yun ang kagandahan mo sa kanya. And hindi rin siya alagain, ang kailangan lang niya ay konting dilig at no need to put fertilizer sa mga to kasi katulad ng mga nakikita nyo, hindi naman namin nilalagyan masyado ng fertilizer itong mga rapis namin. And most especially, lalo na kung halimbawa, yung mga rapis ninyo ay mas malalago, kung pagsasama-samahin nyo siya sa isang pot, ang ganda rin talagang tingnan ng mga rapis sa loob ng bahay. At ang isunod naman po natin sa ating list, ay syempre hindi rin pwedeng kung merong fiddle leaf, ito naman yung mga rubber tree. So most of the rubber plants na makikita natin ngayon is from Thailand na talaga. Yun yung mga ibinebenta na talaga. So meron tayo ditong ruby, even tong teneki at saka itong black prince na to. Ayan, so dito hindi nyo na kailangan na anuhin pa yung timplahin pa or i-train sila na ilagay sa indoor plant kasi kadalasan sa kanila talagang pang indoor na nung dumating dito. Unlike ba ng mga fiddle leaf na kailangan mo pang itanong doon sa pinagbilhan mo kung halimbawang siya ay nakalagay ba sa full sun o kaya ay nasa shaded. Ito kasi kadalasan, yun, pag dumating dito, inilalagay lamang sa pot, pagkalagay sa pot, dinidisplay na, and ayun,
parang pang indoor na kagad siya. Pero mas maganda pa rin sa kanila, lalo na tong mga ganito, yung nakakakuha talaga ng ano. Kasi napansin ko yun mas mabilis pa rin magkaroon ng panibagong mga dahon ang mga rubber plant nyo kapag halimbawa nakakakuha pa rin sila ng morning sunlight. Kasi itong tatlong to, meron akong ganito sa bahay and lahat ito ay nakakakuha ng morning sunlight. At unti-unti lumalaki talaga sila ng mas may magagandang dahon. At ang susunod naman po sa ating list, kung pinag-uusapan naman yung mga puno, hindi rin pwedeng makalimutan itong kastanyas o money tree kung tawagin. Itong ipapakita ko sa inyo ngayon na money tree, ito ay kakaiba siya kasi variegated yung dahon niya. Kung pagbabasihan natin yung presyo, mas laking mahal nitong mga ganito kasi hindi masyadong nagkakaroon ng variegated na money tree na ganito eh. So, yung common natin, yung solid, yung green yung kulay, yun din yung lagi kong ipinapakita dun sa vlog namin. And ito, ayan, katulad yan, puno talaga siya na kinat. So, hindi siya yung galing sa buto kasi ang mga money tree actually ay galing or kaya yung pasibulin sa mga buto. Doon siya nagsisimula and then sisibol siya na parang ganito. Ganito yung pinakapuno niya. Eventually, habang lumalaki, ganito. So, ito, puno na talaga siya na ikinat. Pagkatapos nagkaroon na siya ng mga panibagong supang. So ito, yung kung halimbawa ganito yung aalagaan ninyo, since talagang ito pang outdoor tong mga puno na to, mas maganda kung ilalagay nyo din siya sa spot na malapit sa bintana, katulad nung pinaglalagyan ko nung money tree ko, para mas gumanda at makalaki yung mga dahon niya. And yun, hindi naman alagain din siya once na naandun siya sa spot na yon kung saan nakakakuha siya ng tamang amount of light. Magta-thrive, hahaba at lalaki at dadami na rin yung dahon na meron siya. So if medyo malago na, ikat nyo lamang. Ito naman kasi, itong pinakapuno niyang to, hindi na siya lalaki. Ang magkakaroon na lamang siya ay yung mga supang katulad ng nangyayari o nagkakaroon dito sa money tree na to. So yun lamang po, and I hope makatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And once again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.